Creator Spotlight. Ayun na nga, nagbabalik ang Read Pinoy sa ating Creator Spotlight. Tulad ng nabanggit ni Sir Percy kanina, no, malapit na ang Philippine International Comics Festival. Oo, July 5 to 6 na ito. At syempre maraming creators tayong, mga komikero tayong makakasama dyan. Nasa 200 sa pagkakaalam ko, no? Oo, at least 200. At mainam na meron tayong ganito para naman bida naman ng Philippine Comics. Magpahinga naman tayo sa DC at Marvel, Diyos ko. Tama yan, sir, no? At syempre maswerte tayo na ngayon pa lang, may kasama tayong special na panahon para sa ating Creator Spotlight. Siya isang manunulat, illustrator, painter at komikera. Nakapag self-publish siya ng 5 libro mula noong 2017. Aktibong miyembro rin siya ng Ang Ilustrador ng Kabataan o ang Inc., ang pinakauna at nag-iisang grupo na nagtataguyod sa pag-illustrate ng mga aklat pambata. Ang kanya namang historical fiction na Carmel's Hands ay nagwagi ng honorable mention sa PBBY sa Langga Chapter Book Prize. Bibida niya sa Pick-Off ang kanyang pinakaunang comics book na ipinablish ng Comic Kita. Alamin natin kung ano yan. Kasama natin ngayong hapon dito sa Creator Spotlight live si Miss Arlie Pagaduan. Hello po! Magandang hapon! Po, Sir Lowell, Sir Percy, Magandang hapon, sa Miss lahat Arlie. ng Hi, Miss Arlie! Kumusta po kayo? Kumusta po ang paghahanda para sa Pick-Off? Okay naman po. Getting there. Alright, Miss Arlie, unahin nating gusto naming malaman agad-agad mula sa iyo, no? Paano ka nagsimulang ma-in love una sa pagsusulat ng mga kwento at saka kasunod sa mga comics na rin? Nag-start po ako sa pagbabasa ng libro talaga. Doon po ako in-expose ng parents ko ever since. So, dahil doon, ayun, nakita ko na pwede palang gumawa ng mga mundo gamit ang illustrations tsaka ang mga salita. Tapos, sa comics naman, ang exposure ka lang na nung bata ko, yung na-access ko was yung mga Sunday newspapers. So, pag may dyaryo na ng Sunday, hanapin ko na yung comics, tapos babasahin ko. Kahit hindi ko, nag-enjoy ako kahit hindi ko gets yung joke sa punchline, kasi bata pa nga ako. Pero ang alam ko, nag-enjoy talaga ako sa pagbasa ng comics noon. Yun po. Ayan. Miss Arlie, bago ka pala pumasok sa comics ay writer at illustrator ka na, no? So ano po yung naging pagkakaiba nun from being a writer and illustrator ngayon ay full-blown comic maker ka na? Sa words po, siguro sa mga short stories, kasi yung mga nagawa ko po before short stories, talagang words lang ang ginagamit. So, yun po yung challenge. How can you show how can you show a story just through words? Tapos, yun nga, yung difference nila ng short stories sa comics is yung vehicle in which a story rides to get to its intended reader. So, with comics, ayun, merong combination ng words and illustrations, but mostly illustrations yung nagpapakita ng narrative. At yung mga words, ito yung nagsusupplement lamang sa nangyayari dun sa panels. Yun po yung pagkakaiba nila. No? Napaka-interesting. Miss Arlie, gusto ko malaman, kumusta yung shift ninyo from being yung pagsusulat dati at saka pag-illustrate before, kumpara ngayon na certified komikera na kayo? Paano yung inaral nyo ba talaga? Or marami ba kayong adjustments na ginawa? Pakikwento nyo nga po kami tungkol dito. Siguro po yung yung shift is yung, kasi dahil mas komportable ako sa words ever since, kapag gumagawa ako ng comics na itong ginawa ko recently, may tendency ako na yung speech bubble, dinedescribe niya yung nangyayari sa story instead of adding or supplementing to it. Yun po. Tapos, next is, I think yun naman po, yun yung isang shift na nakita ko. So, meron kasing mga certain parts sa story na pwede mo namang sabihin through words, pwede rin sabihin visually para makasave up ka ng words na yun po, sa story. I see. Miss Arlie, so growing up, na-mention mo nga na
nakahiligan mo agad ang comics sa mga periodicals at newspapers kahit hindi mo siya naintindihan. So, ano yung mga comics na talagang tumatak sa'yo at sino-sinong mga creators o mga komikero ang you feel ay talagang naka-impact sa career mo as a komikera? Siguro po hindi ko masyadong maalala yung noon nung bata po. Pero alam ko nag-enjoy naman na basahin sila. Like, alam ko may yung Kathy yata na comics or ano pa ba, Beetle Bailey. Ganun po. Pugad Baboy. Tapos, in recent naman, like nung siguro mga college or high school, yung Peanuts, tapos Calvin and Hobbes. Kasi yung maganda yung combination ng comics na yun with the philosophical and playfulness. Tapos, meron din po yung, Witch, Monster Allergy. Ito kasi yung mga meron kami nung bata ako, nung elementary school. So, yung comics doon, sa K-Zone, meron din yung Bakemono High ni Sir Albert Orr. So, yun yung mga parang pinagpapasahan namin ng mga magkakaklase nung elementary school. So, may isang issue noon na nagpapasahan kami ng comics. So, pang from that exposure, nakita ko na ang ganda ang saya magbasa ng comics. Tsaka pwede palang gumawa ng story through comics. Yun po. And speaking of pwedeng gumawa, pag-usapan natin, punta tayo dun sa inyong pinakaunang comics book. Tungkol saan ito at ano yung naging inspiration mo sa kwentong ito sa comics na ito? So yung comics ko po, it's called Cat Cafeteria. So tungkol siya kay Kit, tsaka kay Mama Mining. Mag-ina sila na nagpapakain ng mga community cats sa bahay nila sa fictional to. Fictional yung ginawa kong barangay. Sa Barangay Buwan, Zambales. So Zambales kasi yung home province ko at gusto ko rin mag-set ng story po doon. So, yun pa, nagpapakain sila ng community cats. Tapos marami silang na-experience na problems until such time na si Kit need na niya humingi ng tulong sa iba. Yun po. Ayun. So, yun pala ang pinakaunang comics ni Miss Arlie. It's Actually, all about... Mali ako dun sa pagtatanong ko, sir, ng inspirasyon eh. Sa background pa lang ni Miss Arlie. Kita na. So, ibig sabihin, ma'am, talagang mahilig din talaga kayo sa cats. Yes po. Tsaka dogs. All animals. Ibig sabihin, after making a comic book about cats, baka may maabangan na kaming about dogs naman. Possible po. Ayan. Sige, Miss Arlie. So, you mentioned briefly kanina na ang parang nagiging style mo is yung nasa dialogue balloon or ay parang nagiging description ng frame. Pero, can you describe to us yung yung parang process mo ngayon sa paggawa ng comics at paano siya different from when you were just a writer noon? Siguro po nung naiba, siguro wala masyadong naiba. Humaba lang yung process. Kasi kapag short stories, you're just playing with words. Tapos kapag naman pag comics, tas medyo long form kasi itong ginawa ko po nun. So, nag-start ako sa script kasi mas comfortable ako sa words. So, script muna, tapos since official selection siya sa PCOF Batch 4, dumaan din kami ng development workshop with Sir Paulo Heras para mas ma-develop pa namin yung story from beginning to end. So, gumawa kami ng story beats na may rough sketches, very rough sketches ng key events, tas unting description, tapos every now and then may feedback din na binibigay para ma-develop pa po yung story, ma-improve pa yung kung anong kulang, gano'n. Tapos, pag okay na yung main outline, rough sketches na, as in very magulong drawing na minsan di ko maintindihan kahit ako. Tapos, pagkatapos ng rough sketches, piniplace ko na rin din yung parang speech balloon kung ano yung sinasabi. Kahit hindi naman kailangan final kasi kaya nga rough sketches, pwede mo pa siyang ma-improve. Tapos, pag okay na yung rough sketches, line art na. So, yung i-drawing na ng maayos yung bawat panel. And then, after nung line art, yung sunod ko na is coloring. So, kukulayan ko na yung each panel. Pwede naman din
For this story kasi gusto ko siyang colored kasi para ma-bring out yung personality and cuteness ng mga cats. Ayun po. So, after nung coloring, layout na yung kailangan na within the margins yung mga speech balloons, tapos refinement na lang and to make the dialogues more concise and clear without losing yung essence or yung information na gustong iparating sa reader. So, yun po, mas sumaba lang yung process pero essentially para sa akin same lang siya. Mga gaano katagal po itong inabot ninyo para makumpleto itong Cat Cafeteria? Cat Cafeteria, nag-start po siya ng development noong 2023, January, and if my memory is correct, yun po. Tas, after 2 years, ito na siya. 2 years? Wow. Tagal. It's worth Kasi the wait. maraming pagdadaanan talaga yung isang story. Parang minsan sa tingin mo okay na siya at the start, tapos as time goes by, even as a person when you experience other things, kasi kami din, personally, yung mami ko at ako, we take care of community cats. So minsan may na-experience kami na, parang pwede itong ilagay din or be inspired by na ilagay din sa story po. Yun. So, daming pinagdadaanan din ng story. Yeah, it's worth the wait din naman talaga, sir. At saka halatang nag-e-enjoy si Miss Arlie sa process nung paggawa ng kanyang comics. Dahil nga, unang-una, mahilig siya personally sa mga sa pag-aalaga ng mga animals din. So, Miss Arlie, ano yung nakakatuwa sa paggawa ng comics, sa proseso nito, sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa pagbuo ng iyong pinakaunang comics book? Siguro po yung comics, ang daming posibilidad na nai-offer itong medium na ito. Dati, para mas kilala lang siya for superheroes or for comedy. Pero ngayon, ang dami nang pwedeng maisabi through comics. So, ang daming pwedeng gawing experimentation. Parang siyang playground na for any storyteller na pwede ka maglaro ng paneling, kung paano i-place yung mga panel sa isang page, yung composition, paano mo rin gumamit ng sound effects para mas immersive yung experience, magamit ng reader yung senses niya sa pagbabasa ng comics, may flash, boom, meow, ganun. So, ayun po, I think there's so much you can tell sa comics. Napaka-freeing yan na medium. Nice. Ayan, so talagang kahit inaabot pala ng ganong katagalang production ay there's always really something to look forward to sa paggawa, paglikha. So, with all that you've na-experience, Miss Arlie, and your growth and development as a comic creator, so ano naman ang mai-share mo, ang maya-advise mo para sa ating mga aspiring komikeras and komikeras? Siguro po, ang may papayo ko, yung use what you have, kung anong meron ka, whether personal experiences mo yun, magagamit mo yun to write a story or even a comic strip. Tapos, sa materials naman, kahit pencil tsaka paper, makakagawa ka na ng comics or ballpoint pen. Yun, marami na tayong limitasyon sa buhay. So, wag nating limitahan ang sarili din natin sa mga stories na pwede nating mai-produce or at kapasidad natin na makagawa ng magandang kwento. Tapos, kapag sa mga nagsisimula pa lamang, suggest ko po is wag matakot dumihan yung bond paper or any material that you have. Ilatag mo lang lahat ng ideas mo para mag-exist muna siya. Kasi once existing na siya sa paper, pwede mo na siyang i-improve. Kaysa yung maninirahan siya ng matagal sa utak mo. Yun. Ayun, start with single panel comics or comic strips. Tapos, pag nakita mo na yung progress mo, makikita mo na ang dami mo na pala nagawang comic strips. So, pwede ng collection yun. Pwede ka na gumawa ng libro kasi may collection ka na ng comic strips. Tapos, yung comic strips din kasi it prepares you to make longer format na comic books. Para siyang, pag short stories din,
Pag ang isang short story writer gusto niya magsulat ng novel, better to start with short stories muna para scale up ka na lang to prepare yung, para madisiplina ka to prepare to write the longer the novels. Ganon. Tapos po, for siguro isa din na na-experience ko yung na may apply din ng iba sa yung ginawa ko sa Cat Cafe 3 is set a schedule, have a tracker na kunwari ito na yung mga natapos mo na sa chapter 1, chapter 2, chapter 3 para may visual kang nakikita na okay, ang dami ko pang gagawin. Tapos may kita mo after ilang months na kunyari naka-green na or naka-check na, wow, ang dami ko nang nagawa. So, nakaka-motivate siya lalo kasi may times na may times na you're gonna experience a roadblock or creative block na feeling mo na kaya ko pa ba to or may magbabasa ba nito or kaya ko pa ba to, kaya pa ba ng katawan ko kasi ang hirap gumawa ng comics na nakaupo ka lang nang nagdo-drawing. So, ayun po. And then rest. Also, when you schedule work, schedule time for rest as well kasi napaka-importante ng rest. Hindi mo magagawa yung comics mo kapag magkakasakit ka. Yun. Yun po. Actually, ang dami. Hitik na hitik. Talagang ang daming tips ni From experience. From experience na nga naman, oo. Miss Arlie, kanina tinanong ko kung ano yung nakakatuwa sa pagsusulat. Ngayon naman, ano yung nakakatuwa naman sa pagbabasa ng comics based ulit sa inyong experience? For me, yung nakakatuwa is yung comics para siyang portal sa ibang mundo na makakalimutan mo muna yung pinagdadaanan mo tapos papasok ka sa isang panel or page tapos may mamimit ka maraming characters tapos maraming ibang uri ng mundo yung nakakaginhawa ang pagbabasa ng comics. Lalo na kung yung characters ay very relatable, na parang totoong tao na sila. Nagiging kaibigan mo na rin sila as you read the story. Yun po, yun yung para sa akin na nakakatuwa sa pagbabasa. Ayun. Alright. So, Miss Arlie, that we can see na your contributions and ganun na rin sa mga current generation ng mga creators natin ngayon ay talagang napapansin natin yung pagbabalik ng sigla ng comics sa ating bansa. I mean, there was a time na may funny comics. Naabutan mo. Di ba may ganun? May funny comics noon ngayon. So anyway, with this growing interest ulit sa among Filipinos sa comics, for you, ano yung mga aspirations pa at direction ng comics na gusto mong makita na marating dito sa ating bansa at sa mga susunod pang panahon? More stories siguro from different regions para makita din natin we can learn about each other's experiences. Tapos magamit din po yung comics as a tool for teaching and learning. Mabasa siya sa schools na kunwari gawa ka ng reaction paper tungkol dito or parang gawa ng paper yung isang comic book. Kasi magandang paraan talaga to teach ang comics. Kasi hindi lang siya words, may illustrations ka. So it kind of catches the attention of students, especially those who might not like to read lots of wordy books naman. So that's another option yung sa comics. Tapos, mawala din yung notion na pambata lamang ang comics. Yun, pwede siya for all ages. And there's also nothing wrong with reading na pambata na comics or stories kasi there are certain topics that are hard or that can best be told through a children's story. Yun po. Tapos, isa pa, yung magamit po yung comics for well-being para sa ginhawa. Kasi before, I used comics to process a life event and heavy emotions years ago. So, dahil nagawa ko yun through a fictional way, so parang hindi ko siya sinabi or straightforward na sinabi, but I channeled yung emotion or
event in a fictional story, gumaan yung pakiramdam ko po. So, di ba yung comics kasi panels siya, so mga squares or rectangles. Nagiging container siya or extensions of ourselves where we can place our emotions, our thoughts. So, ina-unload natin yung mga dinadamdam natin sa comics. So, from there, I mean, it doesn't have to be read naman. Parang, you can do it in your personal practice. Tapos, kung eventually, if you want to share more about it, parang maraming makaka-relate din. So, sana makita rin yung how comics can be used for well-being and to express oneself. Yun po. Ang ganda nun. Gusto ko Ang yun. daming quotable quotes doon kay Miss Arlie. Balikan natin to at gawan natin ng post. art card na yan. Art card natin. Marami. Ayun, Miss Arlie, imbitahan natin ang ating mga viewers at saka yung mga readers man, supporters na suportahan. Puntahan, bisitahin kayo sa Philippine International Comics Festival ngayong July 5 and 6. At syempre kung may mga upcoming book events ka pa. Po. Ayun, we'd like to invite you po. Punta po kayo sa Philippine International Comics Festival sa July 5 and 6 sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall 2. Mabibili niyo po din yung Cat Cafeteria. At hindi lang po yun, ang dami pa pong libro na pwede niyong mabili at mabasa doon. So, sana po supportahan niyo ang lahat ng local comic artists dito sa Philippines by attending Peak-Off. Tapos po, sa mga hindi naman makakapunta, magiging available din po yung Cat Cafeteria sa Shopee at Lazada ng Comiket from July 7 onwards. Yun po, sana makita po namin kayo sa Peak-Off. Ayan. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo, Miss Arlie, sa Peak-Off. Bye, Miss Arlie. Thank you so much po salamat. for sharing your time, Miss Arlie. Thank you po.